Sa nakaraang video, ipinahayag ni Rene ang intensyon niyang tapusin agad ang laban, pero pinigilan siya ni Swallow. Sa seryosong tono, sinabi nitong siya na ang bahala sa halimaw. Uminit ang laban nang biglang umatake ang halimaw kay Swallow gamit ang isang malakas na hampas ng tentacle. Pero walang kahirap-hirap itong hinarang ni Swallow gamit lang ang isang kamay, at sa lakas ng pagbangga, nagkalat ang mga debris sa paligid. Sa sarkastikong tono, tinanong niya kung handshake ba ang gusto ng halimaw. Sa sobrang lakas na naramdaman mula kay Swallow, nagsimulang manginig ang halimaw. Samantala, lumingon si Rene kay Mel's at biglang nagtanong kung gusto ba nitong uminom ng tsaa. Ipinaliwanag niya na ang ganoong klaseng paghahanda ay mahalaga para sa isang maid. Tumango si Mel's, bagamat nakatutok pa rin ang atensyon niya sa labanan. Hindi natinag si Swallow kahit gaano kalaki o kabangas ang halimaw. Hinawakan niya ang isa sa mga tentacle nito, itinaas sa ere, at buong lakas na binagsak sa lupa. Sa lakas ng impact, nagbitak ang lupa. Habang patuloy niyang binabanga ang halimaw, nag-alala si Mel's at tinanong si Rene kung okay lang ba ang ganitong klaseng pakikitungo. Ngumiti lang si Rene at sinabing, huwag kang mag-alala, si Mr. Swallow yan. Sa sobrang lakas ni Swallow, nagkapira-piraso ang tentacles ng halimaw. Tinapon niya ito at lumapit sa katawan ng halimaw para tapusin na ang laban. Pagkakabit niya ng kamay sa halimaw, ibinuhos niya ang napakalaking dami ng mana, pero agad niyang napansin na nasobrahan siya, sumabog ang halimaw dahil sa lakas ng mana, naiwan ang isang magulong eksena. Napasimangot si Rene sa nakita. What a mess, ani niya habang binuksan ang payong para hindi matalsikan ng dugo ng halimaw. Namangha si Mel's sa pagiging handa ni Rene at tinanong kung saan nanggaling ang payong. Sa kabila ng saglit na katawa-tawang eksena, naging seryoso si Mel's habang iniisip ang tunay na kalikasan ng halimaw. Napagtanto niyang sobrang lakas ng nilalang na iyon, mas malakas pa sa karamihan ng dragon, at posibleng mas malakas pa sa ilang Demon Kings. Bumalik si Swallow kina Mel's at Rene habang bumabuntong hininga at inaantok pa. Agad siyang pinagsabihan ni Rene, "No, Mr. Swallow, paano kung mapasok sa bibig mo yang dumi?" Lumapit si Tuons at inabot ang isang piraso ng halimaw kay Swallow, pero agad itong nandidiri at tumanggi, ang dumi naman yan. Biglang nagsalita si Mel's, ipinaalam na ang piraso ng laman ay bahagi ni Marmolia. Nabigla si Rene, tinanong kung yun ba talaga yung vulpine na babae na nakasama nila. Sumabat si Swallow, parang natatandaan ko nga siya. Habang bumabalik sa alaala ni Mel's ang unang enkwentro nila kay Marmolia, naalala niya ang kakaibang hitsura nito, at kung paano parang nilamon ng halimaw ang katawan niya. Naisip niyang baka isang parasite ang halimaw. Sumang-ayon si Rene, sinabing may mga palatandaan, at posibleng ang parasite ito. Habang nag-uusap, umiling si Tuons habang may nakasabit pang piraso ng laman sa bibig niya. Dali-daling lumapit si Mel's para pigilan siya, pero itinapon lang ni Tuons ang laman sa paanan ni Rene. Matamang tiningnan ito ni Rene, tapos tumingin kay Swallow. Isa itong homunculus, aniya. Samantala, sa di kalayuan, may dalawang miyembro ng Third Eye na pinagmamasdan ang eksena. Napailing ang isa, impossible. Homunculus yan. Yan na ang pinakamataas na uri ng alchemy. Sabat ng isa pa, base sa regular na Great Evil Dungeons, dapat tumagal yan kahit 3 minutes. Narinig ni Ethelbreus ang usapan at agad niya itong binasura sa isip. Wala raw kahit anong halimaw na gawa sa alchemy ang tatagal laban kay Swallow. Sinuri ni Ethelbreus ang sitwasyon at napansin na sobrang bilis ng pagkatalo ng kalaban, kaya't wala nang dahilan para mag-summon pa. Inanyayahan niya ang iba na bumalik na sa Riez, dahil nag-aalala siya para sa Mage Tower Master na nanginginig sa takot. Tinanong ni Ethelbreus kung ayos lang ba ang Tower Master. Tumango ito, pero halatang hindi pa rin mapakali. Nagpatuloy si Ethelbreus at sinabing ito na ang katapusan ng kanilang kasunduan. Sumabat ang Tower Master at sinabing tinawag ni Ethelbreus ang operasyon na ito bilang sakripisyo para sa kinabukasan ng Empire. Hindi raw sila pwedeng umalis nang hindi binibigyang halaga ang mga namatay. Ngunit tinutulan ito ni Ethelbreus. Aniya, hindi raw nasayang ang pagkawala. Tinuro niya ang lungsod ng Nit at pinuri ang kabayanihan ng mga mandirigma. Ang totoong casualties raw ay kalahati lang ng inaasahan nila. Nagulat ang Mage Tower Master at napaluhod sa labis na pagkalungkot.
Habang papalayo si Ethel Brias, napaisip siya tungkol sa konsepto ng walang saysay na kamatayan. Para sa kanya, may napala pa rin sila. Alam niyang hindi sapat ang pangkaraniwang lakas para talunin si Swallow. May isang tao raw na pinapahalagahan ni Swallow kaya siya mismo ang nakiisa. Napagtanto rin niya na posibleng magsimula ang isang digmaan mula sa trahedyang ito, isang digmaang maglalaban ng tao at halimaw, at posibleng ito ang maging entablado ng kanilang obra maestra. Iniisip ni Ethel Brias na sa paningin ng mga tagalabas, baka magmukha lang na simpleng alitan ng insidenteng ito, imbes na isang sakunang may kinalaman sa isang homunculus. Naputol ang kanyang pag-iisip nang ipaalam sa kanya ni Storman na malapit na sila sa isang hub na magdadala pabalik sa Reyes. Nakipag-ugnayan na raw siya sa isang tauhan nilang nauna nang nakapwesto roon. Biglang huminto si Storman at nagbigay ng senadoryas para huminto rin sina Ethel Brias. Nagtanong si Ethel Brias kung anong nangyayari. Iniulat ni Storman na may hindi kilalang tagalabas sa teleportation hub, isang halimaw na may anyo ng isang maid. Dahil dito, agad naisip ni Ethel Brias na posibleng iyon ang Dagger Maid na sinusubukang hadlangan ang kanilang pagtakas. Alam niyang baka naintindihan na nito ang partisipasyon ng mga tao sa insidente. Naisip din niya na kaya nitong makilala ang kapwa homunculus. Agad niyang iniutos ang pagbalik sa Mage Tower para gumawa ng pansamantalang hub, dahil ang mana sa paligid ng tower ay maaaring makatulong sa long-distance teleportation. Habang naghahanda silang umalis, isang dagger ang bigla na lang tumilapon sa kanila, pero mabilis itong nasalag ni Gwyn gamit ang kanyang espada. Ngunit may nakakabit na wire sa dagger at biglang hinayla ang espada niya papunta sa may hawak nito. Alam ni Gwyn ang bigat ng sitwasyon kaya sinabi niyang siya na ang bahala sa lugar, at pinaalis si Storman kasama ang kapitan. Ayaw pumayag ni Storman at pinuri ang tapang ni Gwyn pero ayaw niya itong iwan. Inulit ni Gwyn ang kahalagahan ng bilis at pinilit si Storman na umalis. Tumango si Storman at tiningnan si Ethel Brias, na agad din siyang pinayagan. Bago umalis, binalaan ni Ethel Brias si Gwyn na hindi niya mapapatawad ang isang kamatayang hindi bahagi ng plano. Tinanggap ito ni Gwyn, at tuluyan silang naghiwalay. Mag-isa na lang si Gwyn sa gitna ng labanan. Tinawag niya ang hindi nakikitang Dagger Maid, at kinilala ang reputasyon nito bilang tagapatay ng libo-libong raid members. Hinamon niya itong magpakita para harapin siya ng harapan. Samantala, habang tumatakbo ang grupo ni Ethel Brias sa gitna ng lugar na puno ng bangkay ng mga halimaw, nagtataka si Storman kung bakit pinayagan ni Ethel Brias na harapin ni Gwyn ang panganib mag-isa. Sagot ni Ethel Brias, hindi naman talaga siya nag-iisa, na tinanguan ni Storman. Ipinaliwanag pa ni Ethel Brias na kahit magpadala sila ng isa pang knight, wala rin itong silbi, baka pa maging sagabal lang. Ibinunyag niyang nabiyayaan si Gwyn ng isang espirito, kaya nitong humarap sa laban mag-isa. Sa teleportation hub, naglaban sina Gwyn at Renee. Malalakas ang atake ni Renee, halos di na naiwasan ni Gwyn, at bumagsak ang mga gusali sa paligid sa lakas ng impact. Nang hamupa ang alikabok, tumitig si Renee kay Gwyn at sinabi ang utos sa kanya, sirain ang teleportation hub at patayin ang lahat ng kainahinalang tao, kabilang siya. Nang ma-realize ni Gwyn na siya na lang ang natitirang tao, sarkastiko niyang tinanong kung siya ba ay pagbibintangan lang. Hinarap siya ni Renee at inakusahan na tumatakas lang siya para bigyan ng oras makalayo ang ibang tao. Sa isang iglap, lumapit siya at umatake. Pinilit ni Gwyn na salagin ang atake gamit ang espada, pero madaling pinutol ni Renee ang kanyang sandata. Sa kabila nito, pinuri pa rin siya ni Renee sa pagiging matatag kahit mag-isa siya. Ngunit ngumiti lang si Gwyn, isang madilim na ngiti, at biglang nagpakawala ng berdeng mana. Napaatras si Renee, napagtanto niyang hindi ordinaryong swordsman ang kaharap niya. Nang mapuno niya ang paligid ng mana, nagsummon siya ng dalawang espirito, isa'y apoy at bato, at ang isa'y isang elf na nabalot ng tubig. Sumugod ang Rock and Fire Spirit, kaya napilitan si Renee na umiwas. Habang iniiwasan niya ang mga bato, pinaikot ng Water Spirit ang mga ito pabalik sa kanya. Kahit nagawa niyang tapyasin ang maliliit na bato, may isang malaki ang dumiretso sa kanya, at bago pa siya makaiwas, tinamaan siya at bumagsak sa lupa. Pagbangon ni Renee, wala siyang sugat, pero nakita niyang naghahanda ulit ng atake ang mga espiritu ni Gwyn. Isang pader ng hangin at bato ang bumalot sa paligid.
Sa isip ni Gwyn, ito ang ganti niya para sa mga taong minamaliit ang mga tao. Napansin ni Rene ang napakalakas na mana na kumokontrol sa bagyo. Napagtanto niyang si Gwyn ay gumagamit ng high-level spell gamit ang dalawang mataas na espiritu. Hinanda niya ang sarili sa susunod na round, hinigpitan ng hawak sa kanyang mga sandata. Samantala, sa pansamantalang kanlungan ng Neat, pumasok si Virtue sa tent ng Diana Silverdeer Raid Squad. Kita sa mukha niya ang pagkainis. Hinarap siya ng isang babae at sinabing mali ang naging aksyon ng Ursus Raid Force. Matigas ang sagot ni Virtues, tinanong niya kung ibig bang sabihin ay wala siyang dapat gawin. Sinabi niyang gusto niyang kumilos at siyasatin mismo ang lungsod. Nagtanong ang babae kung ano bang magagawa ni Virtues mag-isa, pero matigas pa rin ang loob nito, hindi raw siya pwedeng manatiling walang ginagawa. Ngunit naputol ang determinasyon niya nang mapansin niya ang kapitan ng squad. Agad na lumingon ang babae sa kapitan at nakiusap na pigilan si Virtues dahil hindi pa ito lubusang magaling. Gayunman, nanindigan si Virtues at sinabing ayos lang siya. Ngunit hindi siya pinayagan ng kapitan. Ipinaliwanag nitong hindi nila pwedeng isugal ang sitwasyon at inilatag ang plano, pupunta sila sa lugar ng raid at sa Magic Tower para buksan ang daan para sa mga survivor at itaboy ang mga halimaw na Sumire sa lungsod. Sa gitna ng usapan, may isang miyembro ng squad na nakapansin sa pagdating ng isang guardian at itinuro ito. Isa pala itong guardian golem mula sa Neat Mountain Range, na malamang ay dinala ng raid force para tumulong sa pagsajap sa lungsod. Nang makita ito ng babae, naniwala siyang magiging malaking tulong ito sa kanilang layunin. Pero si Virtues, pagkakita sa guardian golem, napangiwi at napamura, bakit nandito yang bagay na yan? Gulat ang babae at tinanong kung anong problema. Ngunit alam ni Virtues ang panganib kaya agad siyang sumigaw sa kanyang grupo na tumakbo. At halos sabay nito, umatake ang guardian golem, isang mapaminsalang atake ang pinakawalan na Sumire sa paligid. Samantala, mas maaga pa, nagbigay si Swallow ng maikling ulat tungkol sa mga nangyari. Sa pamamagitan ng communication glass, nagsalita si Patrick at kinwestiyon ang kwento ni Swallow. Sinabing baka gawa-gawa lang ito para pagtakpan ang kanyang kakulangan sa pagkontrol ng sitwasyon. Naiinis si Swallow at agad siyang nagdepensa. Nagpahayag si Patrick ng hinala, ang tanging grupo raw na may kakayahang gumawa ng ganoong kalaking homunculus ay ang Imperial Alchemical Society, kaya sa tingin niya, sangkot ang Empire. Ipinapalagay niyang nagkaroon ng ugnayan ang Demon King na si Mar'olia at isang tao, at humantong iyon sa alitan at sa pagkatalo ng Demon King. Hindi interesado si Swallow sa mahabang paliwanag, napabuntong hininga lang siya at napayan. Pero nagpatuloy si Patrick, sinabing kapag tinalo ng isang tao ang Demon King, karaniwan ay ipinapadala ang ulo nito pabalik sa hukbo ng mga demonyo, o ipinapastil sa publiko bilang pampalakas loob, kahit pa ito'y malupit. Nagtanong si Swallow kung bakit ganoon ang ginagawa. Ayon kay Patrick, kung ang Empire ay iniwan ang ulo ng Demon King para gumawa ng homunculus, may mas madilim pang nangyayari. Pumayag si Swallow sa hinala, inalala ang naranasan niya noong paghahanap niya kay Rene, nakakita siya ng lumilipad na homunculus na ibang-iba sa dati. Sinabi niyang kailangang sirain ang research data gaya ng ginawa niya noon sa iba pang kaugnay na materyales. Napansin ni Patrick ang bigat ng sitwasyon at sinabi niyang kung magpapatuloy ang homunculus research ng Empire, posibleng makalikha sila ng mga tulad ni Rene sa loob ng ilang taon. At ito raw ay isang nakakabahalang posibilidad. Ramdam ni Swallow ang bigat ng sitwasyon, at inamin niyang nakakatakot ito. Pagkatapos ay ibinaba niya ang communication glass, pagod at wala ng gana, sinabing gusto na lang niyang isuko ang paghahanap at wasaki ng buong village. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumang-ayon si Patrick. Aniya, ang pagwasak ng village ang pinakamainam na solusyon. Nabigla si Swallow at nagtanong kung seryoso ba si Patrick. Kinumpirma ito ni Patrick kung ginamit nga ng tao ang ulo ng Demon King para sa eksperimento, kailangan nilang magbigay ng matinding tugon. Inisip ni Swallow kung nakuha na rin ng Empire ang impormasyon tungkol sa kanya. Sagot ni Patrick, malamang nakita na siya ng Empire lalo na't nasangkot na siya kay Mel's. Inatasan niya si Swallow na siyang tumapos sa homunculus experiment. Komento pa niya, sobrang lalim na ng pagkontrol ng Empire sa mga pangyayari. Sa wakas, tinanggap ni Swallow ang misyon, bagaman may kaba. Binalaan niya si Patrick na huwag itong pagsisihan.
Sa pagtatapos ng usapan, sumang-ayon si Patrick kung kinakailangan, wawasakin nila ang buong lungsod. Ipinahayag ni Swallow na binigyan na sila ni Patrick ng permiso para sirain ang lahat. Sa puntong iyon, isang malakas na ingay ang umalangaw at nakuha ang kanilang atensyon, nagwawala ang golem. Napansin ni Swallow na doon nagtipon ang mga tao, kaya mas madali nang sundan ang kanilang galaw. Biglang sumiklab ang isang napakalakas na wave ng mana, kaya napalingon si Swallow sa pinanggalingan nito. Nakita niyang may bagyong binuo ng dalawang espiritu, at inisip niyang ito ay posibleng teleportation hub. Nararamdaman niya ang presensya ng dalawang malalakas na espiritu, at napagtanto niyang nakikipaglaban si Renee sa isang matinding kalaban, patunay na ang mga pinuno ng Empire ay nagtatago pa rin. Si Mels, na magaling na ulit, ay nagpaalam kay Swallow na binabantayan na niya ang main gate ng lungsod gamit ang shared vision at handa na siyang kumilos kung kailangan. Napansin ni Swallow na nasa kabaligtarang bahagi ang main gate, kaya sinimulan niyang ikutin ang paligid. May nakita siyang malaking kampana sa ilalim ng gumuhong mga bato. Gamit ang isang kamay, binuhat niya ito at inihagis sa isang kalapit na tore, na agad namang gumuho. Samantala, ang grupo ni Ethel Brios ay nakapalibot sa isang malaking asul na kristal, nagtataka kung bakit bigla itong lumitaw. Pinag-iisipan nila kung gawa ba ito ng isang sinaunang halimaw. Bago pa sila makapag-isip ng mas malalim, biglang tumagilid ang tore sa direksyon nila, isang babalaan ng paparating na panganib. Habang bumabagsak ang tore, agad na bumuo ng protective shield ang mga Third Eye Mages sa paligid ng grupo ni Ethel Brios, na siyang nagligtas sa kanila mula sa kapahamakan. Isa sa mga mage ang nagsabi kay Ethel Brios na kailangan nilang mag-ipon ng mana sa temporary hub, katulad ng ginagawa ng main hub kung saan naiipon ang mana sa kristal. Pero dahil sa pagbagsak ng tore, aabutin pa ng karagdagang 10 minuto bago muli maging stable ang system. Nagtanong si Ethel Brios kay Storman kung gaano pa katagal bago dumating si Juan. Sagot ni Storman, mga 5 minuto pa. Habang nag-iisip si Ethel Brios, naalala niya ang nasirang hub. Napagtanto niyang posibleng buo pa rin ang coordinates papuntang NIT kahit wasak na ang device. Natakot siyang kung maharap ni Juan ang Dagger Maid at ang huling gabi ng Swallow nang wala ang kumpletong apocalypse, tiyak na kasawian ang sasapitan nila. Naputol ang kanyang pag-iisip nang nagsalita si Storman, humihingi ng permiso na bumalik sa teleportation hub, tiniyak na ibabalik niya si Gwyn ng ligtas. Samantala, sa teleportation hub, iniisip ni Gwyn ang sitwasyon. Alam niyang hindi walang hanggan ang kapangyarihan ng mga espiritu, at ang pagpapatawag sa kanila ay kumakain ng maraming oras at mana. Habang tumatagal ang laban, lalo itong pabor kay Renee. Pero hanggat aktibo pa ang bagyong tinawag niya, nasa upper hand pa rin siya. Kung sakaling makalusot si Renee, pwede niyang harangin ito gamit ang Earth Spirit. Ang tunay niyang layunin ay hindi ang manalo, kundi ang magtagal pa ng 3 minuto hanggang maubos ang mana niya. Bigla na lang siyang nawala ng balanse at bumagsak. Bago pa siya makagalaw, nakita niyang nakalutang sa itaas ang sandata ni Renee. Naalala niya ang isang kwento noong bata pa siya, isang sandatang maliit sa umpisa, pero lumalaki habang bumababa, parang guillotine. Naguluhan siya, bakit may halimaw na may isa sa 36 na masterpieces, ang Fangs of the Guillotine. Sa isang kisap mata, bumagsak ang sandata at hinati siya sa 2. Malubhang sugatan at halos patay na, bumagsak si Gwyn habang unti-unting naglaho ang mga espiritong tinawag niya. Bago pa siya makarik, nagsalita na si Renee. Ipinaliwanag niya ang kapangyarihan ng kanyang sandata, na kaya nitong hamaba ng 10-10 metro at madali nitong napasok ang bagyo ni Gwyn. Binanggit din ni Renee na may basbas ng Spirit's Protection si Gwyn, pero dahil nahati na ang katawan nito, kahit anong hilang ay hindi na sapat. Habang naghahanda siyang tapusin ito, pinulot ni Renee ang espada ni Gwyn at lumapit para bigyan ng huling dagok. Biglang dumating si Storman, pansamantalang pinigilan ang kilos ni Renee. Sa isip niya, hanggat buhay si Gwyn at may basbas ng espiritu, dapat niyang bilhin ang oras at humanap ng pagkakataong tumulong. Ngunit laking gulat niya nang hindi siya pansinin ni Renee, at agad nitong itinarak ang kanyang espada sa katawan ni Gwyn. Galit na sumugod si Storman, pero kalmado siyang hinarap ni Renee, sinabing mas makakabuti pa raw kung siya ang uunahin kaysa sa bangkay na nakahandusay. Pagkasabi niyon, inihagis niya ang kanyang sandata kay Storman. Akala ni Storman maliit lang ito at di banta, pero habang papalapit,
lumaki ito ng higit 100 beses. Nagawang salagin ni Storman ang sandata na bumagsak sa di kalayuan. Sa pag-aakalang ito na ang kanyang pagkakataon, sumugod siya kay Rene, iniisip na pagkakamali ang pagtatapon niya ng kanyang sandata. Pero bago pa siya makalapit, niretract ni Rene ang sandata nito, lumutang ito sa ibabaw ni Storman, at bigla itong bumagsak ng patayo. Tinangka ni Storman na harangin ang atake gamit ang kanyang sariling sandata, pero dahil sa matinding puwersa, gumuho ang lupa sa ilalim niya. Habang pilit siyang naninindigan, napilitan siyang makipagbakbakan para pigilan ang sandata ni Rene. Habang nakikipaglaban si Storman, tinanong siya ni Rene tungkol kay Marmolia at sa homunculus. Binigyan siya ng babala, kung hindi siya magsasabi ng totoo, durugan siya ng sandata niya. Pinalaki pa muli ni Rene ang sandata, hanggang sa mapasubsob si Storman sa lupa dahil sa bigat nito. Sa kabila ng lahat, ipinakita ni Storman ang kanyang tibay. Inamin niyang talo siya, pero nagbabala rin siya, na sinayang ni Rene ang oras sa pakikipaglaban sa kanya. Paglingon ni Rene, may papalapit na. Si Juan na pala iyon, handang umatake gamit ang kanyang gauntlet. Agad siyang umatake at pinabagsak si Rene. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.